Booking ang then kagabi na naman mga kasembreros. May actually dalawang tao ito mga customers tapos isa pa. So parang dalawang bookingan or dalawang proofs natin dito mga kasembreros sa ating bookingan time dito mga kasembreros. And by the way, sobrang dami nating items. Kung kaya sit back and relax and enjoy. Mag popcorn kayo mga kasembreros ha, dahil marami tayong items. So unahin ko of course yung ating mga minor items. Actually isa ito sa mga major items natin. So confirm na cotton candy nga itong isa sa mga unang sinerve ni Daddy Bay at saka ni Alden mga kasembreros doon sa Amerika nung birthday nga ni Tisoy, no? Kasi nung una parang hindi siya malinaw. Ito ibang angulo na pinost nila kagabi. So cotton candy nga siya. Hindi ko alam kung anong tripping ni Tisoy mga kasembreros. Siguro nagre-reminisce, no? Nung time na nag-cotton candy sila ni attorney doon sa may California din mismo mga kasembreros. So dito parang ano kasi ito eh, di ba parang matamis siya tapos pambata. So confirmed, no? Kagabi ko lang talaga kasi mas malinaw itong angulo na ito mga kasembreros. Nung nakaraan ay medyo malabo, no, yung aking na i-post dito, kung kaya ito mas malinaw talaga na cotton candy nga talaga siya. So parang ano ito, parang pampatanggal stress ni Alden. So parang ganoon, di ba? Minsan may ginagawa tayong pampatanggal stress mga kasembreros. So parang ba tripping lang mga kasembreros. So parang ganoon ang ginawa ni Alden dito. So pero in a form of celebration, no, ng na may cotton candy, kagaya nung dito nung ginawa nila ni Ma'am Kath mga kasembreros nung promo ng Hello Love Again. Tapos ito yung mga aabangan daw, no, sa kapamilya A-lister, parang ito na yata yung bago nila. Number 4 si Ma'am Catherine, number 1 si Vice Ganda, number 2 si Kim Chu, number 3 si Coco Martin, number 4 si Catherine Bernardo. Pero if further confirm ko ito mga kasembreros and wala namang problema si Vice Ganda, grabe din naman si Kim Chu, si Coco, no. So grabe yung kanilang mga achievements. So parang may mga may pelikula, no, ngayong taon mga kasembreros. Si Coco wala yata siya. Pero if further confirm ko ito number 5 dito si Ann Curtis, number 6 ang si Joshua Garcia, number 7 ang Don Bell, number 8 si Daniel Padilla, number 9 si Maris Racal, number 10 si Paolo Avellino. So yun siya. Ito yung A-listers for 2025 mga kasembreros. Pero nga, no, i-confirm ko pa po ito mga kasembreros and mga Cathinatics. And then ito, ang cute ng ginawa ng kahapon, no, nung Alden A-team mga kasembreros. Unahin ko muna ito kasi nakakagulat ito mga kasusunod, yung Vidanis Artist Management. Ano pala siya, no? Di ba Vidanis, si Cory Vidanis ng ABS-CBN. Nagulat ako dito kasi nag-greet din sila. Binati din nila. So talagang close na close talaga si Alden sa mga ABS-CBN bosses mga kasembreros. Kasi ang laki talaga ng hatak din ni Alden mga kasembreros. So Vidanis Artist Management, happy birthday Alden from all of us at VCM. Hindi ko lang kung bakit VCM tapos VA Management, Vidanis Artist Management naman yung We celebrate not just another year but the passion, dedication, and authenticity you bring to everything you do. Wishing you a year filled with good health, meaningful wins, and even more milestones ahead. Tapos ang picture of course, no, ni Soiti mga kasembreros. Tapos post ni Alden sa kanyang Instagram, nagsimba pala siya doon, no, sa Amerika mga kasembreros as parang birthday mass niya mga kasembreros. Ito po ay post ni Sir Alden. Wala siyang location na binigay, pero malamang ay doon din ito sa California mga kasembreros. Wala lang siyang specific location na pinost or na tag dito mga kasembreros. And then ito, yung si Nanay Aguinaldo, yung The Aguinaldo family, na sobrang tuwang-tuwa at saka sobrang ligalig ni Alden dito nung time na parang nag-greet din siya ng happy birthday mga kasembreros, no? Yung Lion Here TV mga kasembreros. Ang eksena kasi dito, sobrang ligalig ni Alden. Sabi niya dito, kasi napapanood din ni Alden tong vlog nito no? Si Nanay Aguinaldo, tapos yung anak niya si Lester. Sila yung mga vlogger ito mga kasembreros.
Sabi ni nanay, sabi niya, ganda. Sabi niya, picturean mo kami ni Alden. Sabi sabi niya kay Lester sa anak niya. Sabi ni Lester, ayoko. Sabi niya, sabi ng nanay niya. Sabi niya, nagmura. Sabi niya si Alden. Hindi niya pigilan tumawa, tumalakak. Kasi nga nagmumura. Kasi nga parang dito parating pinaprank at pinagtitripan kasi ni Lester yung nanay niya. Tapos parang yun yung lambingan nila. Sombrero. Yun yung lambingan nila. Kung kaya kahit na nagbumurahan sila ay parang yun na pala yung sort of pagmamahalan nila sa isa't isa. Nagmumurahan sila pero parang normal lang sa kanila mga kasus na. Pero of course, no, yung pagmumurahan ay hindi siya ideal, no. Dito ay talagang sobrang ligaling ni Alden na sobrang tawang-tawa, no, na parang wala nang bukas mga kasambras. May video ako nito, no. Tatry kong i-play mamaya mga kasus. Ito po yung time na nasa Magnolia sila na event kasama si Ma'am Judy Ann Santos at Marian Rivera mga kasambreros. Tapos kahapon, of course, yung A-team ni Alden na nagkaroon sila ng ng live, no, na greeting mga customers or event para kay Alden Richards. Nag-organize sila ng event mga kasambreros na yung A-team. Tapos ito na parang si Alden ay nasa Amerika, tapos yung A-team nga po ay doon sa sa Pilipinas mga kasambreros. So dito parang tinlay nila yung New Year greeting din ni Alden mga kasambreros sa mga A-team. So yun, no, medyo mahina lang yung audio kasi nga nasa screen si Alden sa kabilang panig ng mundo sa Amerika. Pero yun, sobrang touching ito mga kasambreros. And then ito, next item natin, ito, unang post daw for 2026, no, na naka-green si attorney. Tapos naka-glasses. Ito yung time na unang post in year 2026, Catherine Bernardo. Credits to the owner. Pero ito po ay matagal na, no, nung Canada, fan meet or screening mga kasambreros ng Hello Love Again. Tapos sobrang tahimik ng Instagram ngayon ni Ma'am Catherine mga kasambreros. Nakakagulat talaga, no, shocking. Unang post ng admin na ito mga kasambreros ng kanyang ng picture niya attorney mga kasambreros na throwback noong Hello Love Again nung nasa Canada or Calgary, Canada sila mga kasambreros. Tapos ito, 21 hours ago, si Lad Sorio, birthday na ni Tisoy. Sabi niya, happiest 34th birthday to Asia's multimedia star and to one of my favorite Kapuso actors, Alden Richards. We wish you happiness and good health, Alden. Happy birthday, Tisoy. Tapos sa pictures ni Soy P mga kasambreros, no, na igop-igop. Tapos, next item natin, okay, Bernardo family na pinost dito mga kasambreros. So, medyo kompleto sila dito, no? Kahapon ito na pinost ni Cherry Napoles Capinya. Beautiful family of Catherine Bernardo. So, si Kuya Kevin lang yung wala dito mga kasambreros. Hindi ko alam, pero parang throwback yung picture na ito, no? Kasi maliit pa si Lixin dito. Kasi sabi niya ito, Happy New Year 2026. Sa Ate Tin, sa Ate Kay, si Papa Ted, of course, si Mama Min, si Lexin, wala pa si Baby Kiona, so baka throwback nga ito kasi yung mga mukha nila parang hindi siya recent mga kasambreros. And then ito, next item natin, so yung yung grabe, itong McDo ni Alden na feature siya sa maraming articles at publishers at magazines online mga kasambreros at print. Yung isa dito ay na-feature siya mga kasambreros na sa business headlines. Parang bahay na ba to? Netizens react to Alden Richards' new McDonald's branch. So tama na, parang bahay na ba to? So kasi ang galing ng concept talaga ng team ni Alden mga kasambreros dito sa McDo nila mga kasambreros, na kung saan ay parang yung parang sa mga bahay sa Batanes, yung mga Ivatan, bahay ng mga Ivatan mga kasambreros. So may caption ito na PH headlines, actor entrepreneur Alden Richards marked his birthday by opening a new McDonald's branch in Santa Rosa, Laguna. Sa Barangay Kanluran nga ito, no, sa
Laguna, drawing attention not only for the milestone but also for its distinctive design. Distinct talaga siya, kakaiba. No, kahit ako ay masabi ko mga customers. Photos of the branch circulated online with netizens praising its heritage-inspired architecture, often comparing it to a bahay na bato, its classic stone and wood aesthetic. Many noted that the design blends traditional elements with the familiar McDonald's look, setting it apart from typical branches. Grabe, no? Parang first time ito mga kasombrero nga talaga yung kanyang ang tawag dito, design mga kasombrero sa McDonald's. And then ito, next item natin, si Ma'am Naybara Lopez, no, napapost sa ganda ni Ma'am Catherine 1 hour ago. Ang ganda-ganda ni Catherine sa pic na to, ang kinis ng skin ng ate ko. Seryoso ba kayo? Ito yung gagamitin niyo panlaban sa pic ni Tumbo. Ayun na naman yung mga terms ni Ma'am Naybara Lopez. So ito yung time na nasa kapamilya Christmas party mga customers si Ma'am Catherine. And then ito, next item natin, bibilisan ko kasi medyo madami-dami ito mga kasambreros. Another greeting, no, kay Alden mga kasambreros. This was 5 hours ago. Magda Aragosa Pitalio. Happy birthday Mr. Alden Richards. Tapos 2 roses. Tapos may cake mga kasambreros. Tapos yung picture ni Alden na parang semi-throwback mga kasambreros, no? And then, next item natin. Kahapon ito, posted by Kathniel Solids. Imagine she didn't have any project in 2025, but she's still relevant and talk of the mass. Catherine Bernardo is indeed a superstar. How much more if she made movies, series, and any other project? O nga, no, wala siyang movie or series, mga kasmeros na naipalabas. Nasimulan nila yung Someone Someday na series niya, pero hindi pa pinapalabas. Pero yun, very relevant at pinag-uusapan talaga siya. Talk of the town pa rin si attorney kahit walang project nga ng 2025. 2024 of course yung Hello Love Again, pero 2025 wala. No, the Philippine Entertainment, next item tayo. 12 hours ago, belated happy birthday Alden Richards, no, from the Philippine Entertainment family mga sombreros. And then next item natin, so baka malamang ngayong araw ay maubos na yung greeting. Yung mga bumabati, no, kay Pops Alden mga kasembros kasi January 2 ang birthday niya. 23 hours ago, Aldab full video ang nagpost nito. Happy birthday Alden. May this year of your life be filled with good health, genuine happiness, and continued success. So yun, tapos thank you for inspiring so many through your kindness, humility, and dedication. So yun siya mga kasembreros, no? And then ito, next item natin, si Elizabeth Averion. Happiest 34th birthday, Alden Richards. May the year ahead return to you the kindness and generosity you effortlessly share with the world. We stand with you always. So, part ito ng A-team pala, no? Si Ma'am Elizabeth Averion. And then ito, next item natin, bago yung mga main items. 3 oras na nakalipas by GMA Network. Alden Richards ipinagdiwang kanyang kaarawan kasama ang pamilya niya sa US. Nagtungo si Alden sa US kasama ang pamilya matapos ang kanyang matagumpay na ultimate fan meet na moving forward or 15 years of Alden Richards na selebrasyon din ng kanyang 15th years sa showbiz. So yun siya mga kasambreros, no? Tapos picture ni Alden na naka-blue mga kasambreros. And then ito, next item natin. So may isang fan na nagpost sa TikTok nung parang nakakatuwa, no? Hindi ko nakuha yung kanyang yung pictures niya dito ay dun sa ARXV concert, no? Hindi ko na screenshotan pala yung pangalan. Kinuha ko yung pangalan ni ate pero no, hindi pala siya na flash ng kusa. So yun, pero ang cute na dito kasi parang K-pop daw si Alden dito. Ang cute ng kanilang pag-uusap dito, yung kulit kasi parang K-pop daw si Alden. Tapos yun, basta happy moment din ito para kay ate at saka kay Alden mga kasembreros, yung kanilang kulitan dito. Tapos ito, sige, isa sa mga main items na lang natin mga kasembreros. Itong si Roldan Acera. Nagulat ako dito kasi first time ko nakita itong kanyang pictures kasama si Alden Richards, and of course tulay pala ito ng Kathleen din kasi parang siya, no, hindi ko alam kung part ito ng kanyang production team
o ng kanyang glam team or ng kanya or talang kaibigan lang niya ever since, mga kasembreros. So, pero ito natutuwa ako dito kasi may isang picture dito na magkakasama sila ni Ma'am Catherine, no, sa Hello Love Again dati, na naka-white ang Kathleen, mga kasembreros. If I'm not mistaken, sa ano sila nito, sa Bukawi, sa Marquee, Pampanga, no, mga kasembreros, yung kanilang ano dito, yung kanilang picture na ito. And marami siyang pictures na shinare, kagaya ng inyong nakikita sa screen, mga kasembreros, sa iba't ibang events ni Alden. Andun siya, no, may sa bench, nung sa RXV, sa bazaar. So parang long time friend or long time na parang long time friend at saka kasama ni Alden through the years, mga kasembreros, even from the time na nagsimula siya sa showbiz. Meron din dito nung time na kasama nila si Julia nung promo naman ng 5 breakups and a romance, mga kasembreros. So, yun, tulad dito ng Kathleen, of course, Ma'am Julia is Kat's best friend. So, kung kaya team panatag tayo, mga kasembreros. So, nagulat ako dito, no? Pero alam ko may nakakaalam dito sa ating mga Kathinatics na sa ating YouTube channel. So, maraming salamat in advance, no, sa mga magko-comment kung kilala niyo po, pa-comment na lang po, ha, mga kasembreros, kung ano yung role niya or ano yung connection niya kay Alden Richards, mga kasembreros. So, yun po. Sobrang dami niyang pictures na pinost, mga kasembreros, kahapon sa kanyang Facebook page, mga kasembreros. So, si Roldan Acera. So, yun yung kanyang pangalan, mga kasembreros. Walang nakalagay na caption and so on, mga parang part ito ng ng production team ng GMA or ng Alden or ng AT, mga kasembreros, pwedeng gano'n. Tapos ito yung natin, dito another booking, mga kasembreros, na post ng Catherine kahapon by Berwin Coroza, no. Ito parang hindi ko alam kung si Berwin Coroza parang part din ng ni Ma'am Catherine, part ng kanyang production team, mga kasembreros. So, dito kasama niya yung kanyang glam team, si Berwin Coroza. Hindi ko lang alam kung parang kasi bago yung post na ito, mga kasembreros, kasi binigyan nila ng credit, no? Si Berwin Coroza, mga kasembreros. Alam ko may na-post din ako dati na kay Berwin Coroza, no? Yung parang siya yung nag-shoot or parang photographer ito ni or videographer ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. So, Berwin, parang may isa akong Berwin Gonzales, Berwin Coroza. Hindi ko alam kung magkapareho sila or magkaibang tao, mga kasembreros. Pero alam ko may na-post ako dati nasa TikTok niya, mga kasembreros, na gumawa sila ng nung behind the shoot or behind the scene, mga kasembreros, ni Ma'am Catherine ng kanyang hindi ko alam kung Tatler ba yun or parang isa sa mga TV commercials ni Ma'am Catherine. So, pero pag ipa-flash ko, mga kasembreros, ibig sabihin na recall ko yung file, mga kasembreros. And then ito, next item natin, pero dito pala ay magkakasama. So, hindi ko lang alam kung ano yung ginagawa nila dito. Malamang ay may niluluto na naman sila, no, na bagong TV commercial, mga kasembreros. And by the way, abangan niyo yung pasabog ni Alden sa January 8, mga kasembreros, sa isang vlog po natin yan, mga kasembreros and mga Kathinatics. And then, next item natin, si Zork Eleb Cruz Bell, siguro ito. Kahapon nagbati rin siya, no, ng 34th birthday kay Alden Richards, mga kasembreros. So, biniliktad niya siguro itong Zork Cruz Bell, mga kasembreros. Tapos, 2 hours ago, stunning and beautiful in yellow-green sleeveless, Miss Catherine Bernardo. So, yung pictures na ito ay 2024 Christmas special or Christmas station ID pa ng Kapamilya or ABS-CBN, mga kasembreros. And of course, ang White Flower Philippines ni Alden kahapon bumati rin po. Happy birthday to our relief buddy Alden. Here's to staying stress-free, headache-free at laging okay on cam and off cam. With White Flower by your side, enjoy your day, Alden. So, tapos picture ni
soy tea mga kasembreros na parati niyang sinusuot din po no sa white flower shoots nila mga kasembreros or endorsements. Tapos Pinoy Star Pulse no, happy birthday Alden Richards, or happy 34th birthday Alden Richards mga kasembreros. And then ito, next item natin. Ito medyo nakakatawa itong pinost 9 hours ago ni Maine and Alden updates. Ang mga toxic na biyanan ay maaaring magdulot ng malaking stress at tensyon sa isang relasyon o pamilya. Tama, no? Karaniwan, ang pagiging toxic ay lumalabas sa anyo ng pakikialam sa desisyon ng mag-asawa, hindi pagrespeto sa boundaries, pamimintas o pangmamaliit, pangmamanipula gamit ang guilt o emotional pressure. So tama ito mga kasembreros. And kahit sa kahit sa pagiging fans mga kasembreros, itong hindi nila alam yung kanilang boundaries. Kung kaya ako alam ko yung boundaries natin mga kasembreros, hindi natin pwedeng pakialaman lahat ng desisyon ng ating mga hinahangaan mga kasembreros. So yun po no. And kahit na sino man no, sa ating buhay ay dito kailangang alam natin no yung ating boundaries mga kasembreros, kasi pag hindi natin alam yung boundaries natin ay nawawalan sila ng privacy, ng ng respect no sa kanilang mga buhay-buhay mga kasembreros. So yun po. And then ito, last item natin mga kasembreros. Yung VOD World, Alden Richards with Catherine Bernardo. Over the years, they both so gorgeous as always. Tapos yung picture nila sa Metro magazine mga kasembreros, no? So, ang cute kasi ano pala ito, yung dito, yung VOD World ay makaka-Catherine din pala ito. Makaka-Catherine din pala ito mga kasembreros. So, dumadami ang mga anak at mga alimpores ng Catherine. Alimpores talaga, no? Alimpores ng Catherine mga kasembreros. So, mas lalo silang nananahimik, mas lalo silang parang mas lalong lumiliw. Tapos may another na naman dito para kay Ma'am Catherine. Basta marami, abang-abang kayo mga kasembreros. So pero sa vlog na ito ayan lamang no, kasi naka 20 minutes na tayo. So pakinggan natin po ang salita ng Panginoon and have a blessed Sunday everyone mga kasembreros and mga Cathinatics. Alden, picture naman. Lord, napanood ko yung mga vlog nyo. Unang araw pa lang, minahal na kita. Alden, picture naman. Lord, napanood ko yung mga vlog nyo. Napapanood niyo po siya? Yes. Mahal naman. Alam niyo po ba, lagi siyang nasa meet and greet niyo? Yung nagluto ka yata ng sinigang tapos nilagyan mo ng asin na marami. Apo. Tapos galit na galit ka nun, mami, dun sa ano. Alam, napapanood ganyan. Alam niyo po ba, nasa ano siya? Minahal na kita, lalo na kayo minahal. Ma, Basta mahal na mahal kita. ano po lagi po siyang pumupunta sa meet and greet niyo? Di ba di tayo nagkikita? Pero alam ko nakita na tayo once po sa Ilang beses Hello, love. na kitang Hello, love. niyakap. mabilis. Yes, mabilis. Sa premiere po. Hello, love. Ikaw yung nagpa-vlog? Apo. Grabe ka naman sa nanay mo. Parang sobrang Nung yakap. Ma, ala, sorry po. Sorry po agad. Ay, bakit? okay lang po yun. Umpisa Okay pa lang. lang. Yes, yes. Minahal na kita sa Yes, yes 7. po. Yes po. Tapos nag-love din kayo ni Maria ng telenovela. Di ba, no? Lahat. Diba? Wala akong hindi pinalampas. Ano nga yung palabas niya ngayon? Saan? Niya. Ay, tuwan-tuwa ako sa kanila ni Ai. Yung kanilang on the floor. Wala akong pinalalampas. Wala si Miss Idol, mami. Wala si Ai dun. Si Pokwan! Yan! Meron sila ni... Ay, si Ai pala kay Julian. Hindi, The Voice, The Voice. Si Pokwang, si Marian. Si Ai sa ano yung Sunday Pinasaya Si yun. Pokwang, si Marian, tsaka si ano. Yung sa SB19. Yes. Coach J. Wala, basta ako. Wala, basta ako. Wala, basta ako. Pinapanood ko lahat yan. Ba't biglang happy, tapos biglang nagagalit sa akin? Ganyan po talaga siya. Ano magalit sa akin? Maganda po ba siya? Maganda po siya. Oo. Nagsimula ka pa lang, love na kita talaga. Alam niyo po, Yan. lahat po ng magazine cover niyo, binibili namin for her. Ba't hindi mo dinala? Paano Hindi na po, Napirmahan mo? Huwag na, hindi. Wala, wala pa, wala. wala pa. Wala. Kasi nagpunta rin kami before Itbulaga na ipapirma. Basta, love na love ko kayo. Wala akong hindi pinalalampa. Oo nga po eh. Wala akong hindi pinalalampa. Lahat. Mamasukan ka kaya sa kanila, mama? Mamasukan ka para mapapirmahan mo lang yung magazine. Hindi, ang importante, sinusubaybayan ko kayo lahat.
Pag may pelikula ka, ilang beses kong pinapanood yan, sinasama ko mga kaibigan ko, libre ko. O, hanggang doon lang ako, libre. Pero sa picturean mo kami ni Ate. Ayoko. Ang ina mo ko. Picturean mo kami, nakakayamos ka. Picture. Pwede sama po ako. Kumain ka na ba? Hindi na nga po Kain siya ako nakakain kanina eh. kasi gustong lapitan si Bunso kontrabida. Kabida ka daw. Ayaw niya akong palapitin. Hindi kasi po kumakain po Bibigyan kayo. po kayo ng chance magpalit kami ng pwesto ng anak niyo. Gusto niyo po ako maging anak? Kapalit ng Noon pwesto. pa, tinuring na kitang anak. Pero kapalit po. Kasi kaano mo yung pangalawa kong anak na Kung pulis, bibigyan ka nga kaedad niya ng mo. chance. Kaedad mo yung Pero pangalawa po, kong pulis. magpalit po na anak. kami. Magpalit po Hindi. kami. Nag-iisa Dagdag. si Alden. Nag-iisa Sino, si po, Alden. sino mas mahal mo, mami? Sino mas mahal mo, mami? Ha? Sino mas mahal mo? Both side naman. Both side naman. Okay, Dahil okay. tinuring kitang anak eh. Yes po, yes po. Ang pangalawa kong pulis, kaedad mo. January 2 ka lang, December 16 yun. Opo, Uy, lahat promise. kayo anime. Alam niyo po, kaya nung Umpisa pa lang punta ikaw po sa kami sa Sete. premiere, medyo nalungkot siya kasi parang di niyo siya masyadong napansin. Saglit na saglit nagka... Ay, walang kaso yun. Artista ka eh. Walang kaso yun. Artista ka rin naman naman. Kanina pa ako gusto Kamusta lumapit po sa'yo. kayo? Ayaw nito. Kamusta po kayo? Okay naman. Tutuwa ako sa vlogs niyo talaga. Bakit talaga yan? Ma, nanonood. Sabi, Mga kabagaan, nanonood si Alvin ng vlogs namin ni Bunso. thank you po. Mag-hello po Sa kayo. Hello mga bubulatin, kabaga. matanda na yung nanay mo. Sabihin niyo pa hello mga kabaga. Tinitigasan na naman ako sa iyong ganda. Yes, yes. Thank you po. Sa bahay ng upuan natin. Wala na tayong upuan. Grabe ang ano, pagka-fangirl nito. Ay, Diyos ko si Tara Alvin. po, mama. Na-enjoy ako, happy ako, kotang-kota ako. Ay, kotang-kota ako. Si Alden nanonood ng vlog namin ni Bunso. Ay, thank you, Alden. Ang pogi ni Alden, putang ina. Ang pogi, Diyos ko. Nanonood si Alden ng vlog namin. Ilang beses ko na iniyakap, pinalikan si Alden. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda nito mga kasameros. Ang title po ay Kusang Loob Dapat. Psalms 54 verses 6 hanggang 7. I will freely sacrifice to you, no, referring to God. I will praise your name, O Lord, for it is good. For he has delivered me out of all trouble, and my eye has seen its desire upon my enemies. Napakaganda ito mga kasambreros. Sa buhay natin, anything na hindi kusang loob, hindi willingly, hindi napilitan ka lang mga kasembreros, tayo po ay parang labag sa loob natin, hindi po yun ikinakasya ng ating damdamin, tama? Kapag inutusan ka ng nanay mo, tapos labag sa loob mo, nag-alburuto ka, no? Marami kang sinasabi, nagagalit ka pa pag inutusan. So, kapag ka nagtatrabaho sa isang kumpanya, for example, tapos napipilitan ka lang, parang you are doing things out of responsibility and obligation lamang. Kapag ikaw ay nag-asawa, tapos kunwari, nagkaibigan kayo, tapos parang napikot ka lang, tapos nagkaroon kayo ng anak, so kailangan mo siyang pakasalan, so napilitan ka lang. So, delikado yun. Kasi nga, napilitan ka lang na asawahin siya, and lifetime partner mo na siya makakasama. Anything, no? Sabi nga ni Sir Alden, anything na pinipilit, relationships, trabaho, ano man ginagawa mo mga kasambreros, kahit yung paglilingkod sa Panginoon, kung napipilitan ka lang, may mga times, no, pero bihira, kapag ikaw po ay parang pinilit ng kaibigan mo, kunwari, in-invite ka na pumunta ng church, in-invite ka ng kaibigan mo na mag-Bible study, or nag-umattend sa prayer, or ng tatay mo, or ng magulang mo, or ng kapatid mo sa pamilya, kapag in-invite ka na mag-Bible study, parang first time na gagawin niyo ito, tapos napipilitan ka. Although may mga times na nagkakaroon pa rin ng working or amazing work mga kasamaras ang Holy Spirit of God kapag tayo pa uma-attend kahit na napipilitan tayo, kapag bago tayo mga kasamaras kunwari invite tayo ng kaibigan natin na best friend natin na magsimba, no? Tapos napilitan ka lang pero tumuloy ka pa rin, tapos nag-work at saka gumawa ng miraculous act ang Panginoon mga kasamaras on that particular day, na umattend ka ng Sunday service or ng Bible study, ay tapos as time goes by,
ay nabago ang iyong puso and nagtuloy-tuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon, mga kasambreros. So, pero in general, no, kapag tayo pa napipilitan, kapag tinulak ka la, kunwari, pinapakanta ka, no, tapos ayaw mong kumanta or gusto mong sumaya, tapos parang pinipilit ka. So, yun, no, parang ginagawa na ng katatawanan. Pero in general, kapag ikaw ay napipilitan, ay hindi yun, hindi yun willingness ng iyong puso. So, pero dito dapat ay kusang loob dapat, mga kasambreros. Si Haring David ay sinasabi niya dito, I will freely sacrifice to you. So, sa Panginoon, mas lalo na ito, mga kasambreros. Kunwari, nagbibigay tayo, pero napipilitan tayo, mga kasambreros. Kunwari, sa mga simbahan, di ba, may mga tithes and offering, or tumutulong tayo sa kapwa natin, pero napipilitan tayo. So, hindi po yun maganda, mga customers. It's better not to give or to help, mga customers, na napipilitan ka. Kasi yung motibo ng puso mo, yun yung mas tinitingnan ng Panginoon eh. Parang ganito lang yan eh. May isang tao na sa Bible ito, mga customers, may dalawang uri ng tao. Yung una, mayaman. Nagbigay siya ng napakarami niyang pera, no? Nagbigay siya doon sa simbahan. Pero napipilitan lang siya kasi nga out of obligation, at kahit na malaki yung kanyang amount, may isang tao doon na 25 centavos or something like that yung binigay niya, mga kasambres. Pero willingness, no, kasi kusang loob niya binigay yung mga kasambres sa simbahan para sa Panginoon. Mas dakila or mas nalulugod ang Diyos doon sa maliit tapos willing yung kanyang puso na magbigay kaysa doon sa mayaman na malaki ang binigay pero napipilitan out of responsibility, and yung motibo ng kanyang puso ay para magyabang lamang kasi malaki yung binigay ko, malaking ganyan. So yung intention, yung motibo ng puso ay mahalaga, no, mga kasambreros. So it's not the amount, it's your heart that gives, mga kasambreros, with all willingness and joy, no. Kung nagbibigay ka, tumutulong ka sa kapwa mo, sa magulang mo, kapatid, asawa, and so on, anak, na may willingness at saka may kagalakan, yung you are helping with joy, no? You're helping with happiness, mga kasambreros, sa tao. So yun po yung mahalaga, mga kasus. And lalo na kapag sa Panginoon, no? Dapat tayo pag sumusunod kapag Bible study, nanalangin, dapat willingness, no? Out of the willingness of your heart, mga kasambreros, hindi tayo napipilitan. I will praise you, I will praise your name, O Lord, for it is good. So sabi dito, ang verse na ito ay nagsispeak about profoundly or speaks profoundly about the act of sacrifice and praise. The writer, no, si King David, mga kasmas, declares an intention to freely offer a sacrifice to God and to praise His name for being good. So, sino ba naman ang hindi pupurihin ng Panginoon, mga kasmas, no? Yung paghinga natin, yung ating buhay, yung ating pagkain sa pagkainan, yung hangin or oxygen na ating nilalanghap, yung ating asawa, kapatid, no, buhay pa sila, mga kasambreros, yung mga basta, no, yung safety, yung protection, yung tulog, no, isang regalo din sa Panginoon, mga kasambreros, yung nakakatulog tayo na mahimbing, kasi hindi lahat ng tao ay nakakatulog ng sapat, mga kasambreros, sa gabi. This shows that worship is not just about a routine. Rather, it is a heartfelt expression of gratitude and love towards God. It tells us about the close relationship between sacrifice and worship. So sacrifice is in this context means giving something valuable to God, which should come from a sincere heart. So yun nga, no? Kapag nagbibigay tayo, maliit man yan o malaki, dapat ay willing tayo, mga kasambreros. Hindi tayo parang laban bawi ba? Yung bibigay mo parang hindi, no, parang ganoon, mga kasambreros. So ibibigay ko ba to o hindi? Bibigay ko ba to o hindi? So hindi dapat ganoon, mga kasambreros, no? Kasi lalong-lalo na kapag tayo po ay nag-offer sa Panginoon, kasi siya ang Diyos, yun ang buhay natin, utang natin. So, parang nagbabalik loob lang tayo, nagbabayad lang tayo ng utang, mga kasi, kunwari, may sahod tayo, or meron tayong yung buhay natin, of course, utang. So, paano natin ginagamit ang ating sarili, no? Nagiging available ba tayo? Nagsispend time ba tayo sa kanyang gawain? Sa Biblia, sa panalangin, sa pagtulong sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, anak, and the people around us na kailangang tulungan. So yun siya, mga kasunod. Nagpapagamit ba tayo sa kabutihan, no? Dahil nga ang Diyos natin ay mabuti. So that's the big question. In order to fully grasp the implications of Psalm 54 verse 6, we must consider the surrounding context. So yung sasabi dito niya, Haring David, mga kasambreros, na
yung iba nga nagsabi na yung binibigay natin na oras, no, yung oras, no, isa rin yung mga customers na binibigay natin dapat sa Panginoon. Kasi di ba ang Diyos po natin ang may likha ng oras. So yung time natin dapat may parte talaga, no, kumaga pa may schedule talaga ang Panginoon, sa may share siya ba, no, sa ating oras sa araw-araw. So we have ang Diyos natin na nagbigay sa atin ng 24 hours a day. So paano natin ginagamit? May share ba? Nagsispend time ba tayo sa Panginoon sa isang araw na yan? Meron ba tayong minsan nga 10 minutes lang, no, yung binibigay natin sa pagbiblia, sa panalangin, minsan 5 minutes, no, minsan 20 minutes, no. So yun siya, dapat meron share ang Panginoon talaga because siya yung nagbigay ng oras, no. Hindi tayong lumikha ng oras but God Himself, mga kasambres. That is why kailangan ko parang part na routine natin dapat, mga kasambres, yung panalangin, kasi yung nagbigay ng oras ay dapat paglaanan din natin. May share siya ba? Kumbaga pa may portion. Meron siyang hindi naman commission, parang percentage, mga kasmeros, kasi nga siya nga yung gumawa ng oras, mga kasembreros. So hindi lang pera, hindi lang effort, hindi lang actions, kundi yung oras, mga kasmeros. The significant parts of Psalms 54 verse 6 revolve around the idea of sacrifice and praise. This verse clearly communicates that offering to the Lord should be voluntary and from the heart. So voluntary, the act of freely sacrificing means there is no obligation or pressure involved. It comes from a genuine desire to honor God. So talagang willing tayo and merong desire, no? Hindi siya out of obligation. Obligation ko kasi ito kaya gagawin ko. Responsibility ko kasi ito kaya gagawin ko. So nape-pressure ako kaya gagawin ko ito. So hindi dapat ganoon, mga kasembreros. Dapat may willingness. Also, the praise unto God encapsulates the recognition of His kindness and goodness by stating, "For it is good," no, mabuti ito, no. The verse reflects a deep understanding of God's character. It serves as a reminder that we should worship Him because of who He is and not only for what He has done for us. Thus, praising God becomes an opportunity to focus on His attributes, leading to a stronger faith. So hindi siya kasi minsan pag ang tao hindi naka-experience ng miraculous act, no, or work ng Panginoon yung araw, parang walang walang malaking balita ba, walang malaking good news, mga kasambres, ngayong araw. So hindi siya magpapasalamat. Hindi po dapat ganoon. Kung dakilain natin, pasalamatan natin, ibuka natin ating bibig, no, Lord, maraming salamat, tinadakila ka namin, tinataas, at ikaw ang aming Diyos. So gagawin natin to, yung pasasalamat, because of God, who God is, na kung sino siya. Siya ay mabuti, siya ay gumawa ng kamangha-mangha, yung ating buhay, utang natin, yung ating anak, asawa, magulang, and so on, ay mga utang natin yan sila, mga pinahiram lang sila ng Diyos sa atin. So yung buhay natin itself ay nagsispeak about the grace, the goodness, the loving kindness of God, mga kasambres, na kung wala itong character ng Diyos na napakabuti, pinakamabuti at incomparable na goodness, mga kasambreros, ay wala tayo ngayon because pinahiram niya tayo at pinuutang ng buhay, mga kasambreros. So dapat ma-inject sa mind natin na parang wala akong great work or himala na na-experience sa Panginoon ngayon. So hindi mo na ako magpapasalamat. So hindi po ganoon because yung hininga natin ay pagpapasilbing patunay ng kadakilaan at kabutihan ng Diyos sa ating buhay. So dapat kusang loob, kahit hindi man sa ating hindi man sa trabaho or kahit saan, dapat voluntary at willing tayo, no, na gawin ang mga bagay. Pero of course, yung willingness naman, wag dun sa masama. Kaya willing kang gumawa ng masama or mandinlang or mandaya. So doon tayo of course parati sa mabuti na side or mabuting gawain, mga kasembreros. Alright, so kaya dapat kusang loob. Sinama sa ating Word of God, Nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and willingness na puso, no? Yung ating puso na motivated and inspired to do the will of God, mga kasembreros, sa ating buhay. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po.